Last Saturday, God actually spoke to us regarding all of the things that is about to be coming. Specifically sa Barangay Amsik, ang word ng Panginoon sa atin, landslide tayo. Kaya narinig ko kay Tatay Alvin kanina Pastor, landslide tayo. Hallelujah, landslide talaga. You know, the Lord spoke to us and it came to pass. Kaya nga nung na-meet ko si Belen nung isang araw dito, nangingilabot daw siya kasi talagang yung word ni Lord, it came to pass. Sabi ko sa inyo the Lord, when the Lord speaks, He will always and continue to reveal His glory upon us. Now, as the people of God, as a part of this community, we pray. We pray whoever who is in the position. Alam ko po, hindi man sila lahat Kristiyano, pero ito po yung gusto kong gawin po natin. Alam ko, ang church is very much separated from politics. Pero if we want to live in a very peaceful, magandang community, let us involve ourselves. Besides, every one of us has a different calling. Panawagan na kung saan kailangan nating gampanan. Hindi lahat pastor, tama? Hindi lahat apostle, hindi lahat evangelist, hindi lahat teachers, hindi lahat... alam niyo po, dito sa fivefold ministry na ito, hindi lang itong mga bagay na kailangan natin pagtuunan pansin. Kailangan din natin pagtuunan pansin yung sabihin na natin sa Corinthians, yung parts ng... body of Christ, not only these things, but also those who do miracles, those who do signs and wonders. Papunta na tayo doon. Meron din yung mga helper, yung mga matutulungin na tao. Meron din yung mga tinawag sa politics, katulad ni Tatay Alvin. Tinawag siya sa politics, katulad din ni Aaron. Yan yung mga tinawag sa mga politicians. Ako, hindi ako diyan. Okay. Ayoko yan. Wala sa puso ko yan. Ibig ko sabihin, God has given me this position. Not everyone wants to become a pastor. Not everyone wants to become a prophet. But we are the body of Christ. We work all together to make things good in the sight of the Lord. Kasi kung hahayaan lang natin yung mga hindi naniniwala sa Diyos na mamuno sa ating barangay, mahirapan ho tayo. Kaya ngayon, hindi po dahil sa namumulitika ako, pero kailangan natin maging involved. We need to involve ourselves if we want a better change. Sinasabi natin, Amsik is for the Lord, but if we will not involve ourselves there, sino ang mag-rule sa atin, di ba? Ang magro-rule sa atin yung mga hindi naniniwala. Pastor, hindi naman mga Kristiyano lahat nandoon. Easy lang kayo. Dahan-dahan tayo. Papasok tayo dyan. At ilalagay po natin yung may mga panawagan sa politics yan, katulad ni Tatay Alvin sa ni Brother Aaron. In time. Kasi ang revelation ng Panginoon sa atin, hindi dapat tayo makikitaan ng mga cause o sabihin na natin ng pwedeng butas na kung saan gagamitin ng kaaway o ng kalaban na sasabihin na yung kayamanan natin ay galing sa kaban ng bayan. Kaya ang pangako ng Panginoon kay Aaron sa kay Tatay Alvin sa mga tinawag na politicians, at least for this church, God is going to make them rich first before entering this position. And I believe the time has already begun. Masyado na tayong malapit. God is opening up doors. God is causing us to move into our calling. Ang pagiging pastor po kasi, depende yan medyo matagal din yung transition ko from not being a pastor to becoming a pastor. May learning process yan. May learning curve. Ngayon, gayon din po sa mga pagiging politics, mga politician, hindi yung sasabak ka kagad tapos wala kang alam. Diba? Ito yung mga panahon na dapat na nag-aaral tayo. Tatay, sa kasi, aralin na natin yung mga article na yan. Bahala na kayo dyan. Tinawag kayo ni Lord dyan, aralin nyo yan.
Kaya yun yung mga kailangan natin alamin. Hindi yung sasabak lang tayo tas wala tayong alam. Tapos pagtatanungin tayo kung ano yung dapat ikaso sa ganitong ganyan, hindi natin alam, sasagot natin. Parang nung minsan, kailan ba yun? May pumasok na magnanakaw dito. Pumasok talagang, buhay pa nun si Panggi yung aso naming pitbull. Pinagkakagat yata siya. Dugoon siya dito. Siyempre, hindi ka papasok dun sa teritoryo ng aso namin. Talagang laplos siya Tapos, umakyat siya dun sa, pinatungan niya yung aircon para hindi siya makagat ng aso. So, for short, nahuli siya. Magpatawag kami ng barangay. Eventually, pagdating namin sa barangay, ano pong gagawin namin dito? Yun ang tanong nila sa amin. Bakit po kami ang tinatanong nyo? Kayo po yung barangay. Dali na lang po natin sa presinto. Ganun po talaga kami. No. People of God, I want you to notice this, okay? You need to know your position. You need to know your role. We're not just talking about the political side of our place, but we're also talking about your calling in the Lord. Ang bawat isa po sa atin dito ay may panawagan sa Panginoon. Hindi lamang po tayo uupo dyan at makikinig tapos magtatrabaho or go on with our lives pagkatapos. No, we are a part of the body of Christ. We must move in accordance to the will of God so that we could build His kingdom. Tandaan ho natin, ang pinaka-rason kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo ito ay para ipakalat natin ang salita ng Diyos, bigyan ng pag-asa yung mga walang pag-asa. Paano tayo magkakaroon ng pag-asa kung sarili nating barangay walang pag-asa? Diba? Kaya kailangan natin makita yung pag-asa na mayroon dito sa mundong ito ay manggagaling lamang sa Panginoong Hesus. Siya ang gagabay sa atin sa lahat ng oras. Itatakda niya yung mga panahon kung kailan tayo ay papasok sa opisina o kung ano man yung panawagan natin. Iba-iba kasi yan Katulad ni David, ni-reveal sa kanya ni Lord na siya ay magiging hari nung 17 years old pa lang siya. Ilang taon siya bago naging hari? Ano yung mga pinagdusahan niya bago siya naging hari? Yung mga ibang hari, hinahabol yung corona. Akin na yung crown na yan kasi ako magiging hari. Pero si David, hindi niya man hinabol. Yung corona ang humabol sa kanya. Alam niyo ba yung story na yon? Na nasa kuweba siya ng Ziklag, na kung saan yung corona ay dala-dala ng isang tao. Na kung saan siya yung crown. Yung basta taga-hawak ng corona ni Saul. Tapos sabi ni Saul, patayin mo na ako kasi kapag di mo ako papatayin, torturein ako ng mga kalaban natin. So pinatay niya. Tsak! Kinuha niya yung crown, dinala niya kay David. Tapos sabi ni David, bakit nasa iyo yan? Bakit nasa iyo yung corona? Akala niya marirewardan siya. Bakit nasa iyo yung corona? Sabi niya. Kasi tas kunento niya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ni David, sino ka ba para buhatan ng kamay ang anointed ni Lord, which is Saul. Sino ka ba para patayin ang hari? Sabi niya. Ngayon sabi niya sa mga kawal niya, patayin niyo to. Pero dala niya yung corona. Sinong humabol? Si David ba o yung corona ang humabol kay David? Yan din po ang kailangan natin tandaan na kapag tayo ay patuloy na mahuhubog sa halintulad ng Panginoon, sa purpose niya sa buhay natin, na kapag tayo ay nag-submit continuously with the word of the Lord, God is going to cause your calling to run after you. Okay? Tinawag kang pastor, tinawag kang teacher, tinawag kang, anong tawag mo dito? Maging blessing sa others, tinawag kang mag-pray na may mga sakit at ikaw ay magpapagaling. May mga ganon. Kaya hindi po tayo pwede malaki sa ang bawat isa. Actually, itong pinag-uusapan natin ito ay nakasulat ito sa 1 Corinthians chapter 12. Ano ho?
concerning our spiritual gift. But we're not going to dive much more into that. Gusto ko lang pong malaman ng bawat isa sa atin dito, meron tayo kanya-kanyang role o gagampanan bilang katawan ni Kristo dito sa mundong ito. Ang tanong ko po, ginagampanan ho ba natin ang ating panawagan? Pastor, hindi ko alam kung saan ako tinawag. Kung gusto mong malaman mo kung saan ka tinawag, maki-attend ka po kayo sa amin sa tuwing Sabado. Ipagpe-pray po namin kayo para malaman nyo kung saan kayo tinawag ng Panginoon. Ano ho? Kasi hindi ko po pwedeng sabihin ngayon, ikaw dito ka, ikaw dito ka. No, God has a specific call for each one of us. Ngayon, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung anong panawagan nyo kasi si Lord lang ang nakakaalam. Kaya ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya, ipanalangin, Panginoon, saan mo ba ako tinawag? Kasi hanggat hindi mo nanaisin na malaman ang panawagan mo sa Panginoon, hindi naman ito sasabihin sa iyo ni Lord. Nanakawin pa yun sa inyo ng kalaban, ng demonyo, rather. Tanungin ko ang bawat isa. Tinawag ho ba kayo na magkasakit? Hindi, di ba? You are called for a blessing. No weapon formed against you shall prosper. No sickness shall be upon you kapag ikaw ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon. Tinawag ho ba tayo maging mahirap? Pastor, mahirap na kami. Ito kasi nagiging problema eh. Kapag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, nanakawan ka ng kalaban, ng kaaway, ng demonyo. Ang plano ng demonyo ay para tayo ay nakawan, tayo ay patayin, tayo ay sirain. Yan yung plano nila. Hindi nagbabago yan. Hindi nagbabago yan. Kaya pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, nanakawin ito sa'yo. Ngayon, nagkasakit ka. Tapos hindi mo alam kung ba't ka nagkasakit. Hindi malaman ng doktor kung ano yung sakit mo. Lalapit ka ngayon sa albularyo. Pwede ba yun? Hindi. Bilang isang Kristiyano, magtitiwala ka kung ano yung sinabi ng Diyos para sa iyo. Amen. Ano bang sinabi ng Panginoon para sa atin? Sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, sa pamamagitan ng aking sugat, mga sugat, ikaw ay magaling na. Kaya sa tuwing tayo ay nagkakasakit, ang palagi nating i-declare sa ating sarili, ako'y magaling na. Dahil sinabi ng Panginoon. Katulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Okay? Hindi siya pwedeng magsinungaling. Kasi kapag siya ay nagsinungaling, yung kasinungalingan niya magiging totoo. Because His word is true. He cannot lie. Pag sinabi niya ang kulay ng Bible na ito ay white, kahit ito ay kulay maroon, magiging white to dahil sinabi niya, white yun. Nakuha niyo yun? Kaya pag sinabi ng Panginoon, magaling ka na, magaling ka na. Lahat ng magaling, magsabi ng, okay, wala kayong sakit, di ba? Kahit na umuubo-ubo kayo, okay lang yan. Sinabi ng Panginoon, magaling na ako. Itong ubo-ubo na to. Hayaan mo lang. Pag sinabi ng Diyos na mayaman ka, mayaman ka. Lahat ng mayaman, magsabi ng, okay, madaming mayaman. Palibre po mamayang lunch. Okay, joke lang. Alam niyo ho, ito po ang kagustuhan ng Panginoon na gampanan natin ang panawagan natin. Ngunit, ang bawat isa po sa atin, kailangan natin maintindihan muna yung ating panawagan. Ulit-ulitin ko, pag hindi mo alam, makipanalangin po kayo sa amin sa tuwing Sabado at ipagpipray po namin kayo. Ano ho? At pag alam mo na, ito naman sa mga nakakaalam na, o lahat na nakakaalam na panawagan nila, magtaas ng kamay. Alam mo kung saan ka tinawag. Okay, makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti. Gampanan mo yung panawagan mo dahil alam mo na yung panawagan mo at hindi mo ginawa, you are accountable to the Lord. Alam mo ba, pagdating mo sa langit, tatanungin ka ng Panginoon, o ano yung ginawa mo dun sa gift, talent, skill na binigay ko sa iyo para gawin mo yung panawagan mo. Ay Lord, nakaupo lang ako sa church. Nakalimutan ko kasi. Nasasabihin sa iyo ni Lord, ay nakalimutan ko rin yung mansion mo.
ay nakalimutan ko rin yung gift mo. Ganun yun. Unless we do something for the Lord. Kasi hindi yan eh. Ang salvation natin, we are all saved. We are all coming to heaven when He comes. When Jesus comes back. Pero kasi pagdating natin sa langit, doon na magkakatuloy na kung saan yung iba may gift, may reward. Yung iba, wala. Tapos sabi sa Bible, magaganon yung mga ngipin ng wala. Oh. Kasi may iinggit sila dahil bakit sila may gift ako wala? Pastor, kala ko ba wala ng inggit pagdating sa langit? May inggit ka, ibig sabihin doon yung parang bakit ako wala? Ay, wala ako. Masaya ako for them pero ako wala. Paano yan? We cannot comprehend what is in heaven in our human mind today. Pero yun yung nakasulat sa Bible na hindi maiintindihan ng ating isip. Pero sa sobrang hindi natin maintindihan, pagdating natin sa langit, magkakaroon na tayo ng pagkakaintindi sa mga bagay-bagay na to. At, siyempre, bakit ganun? Sila lang ang may gift, bakit ako wala? Start building your kingdom. Kaya sabi ng Panginoon, yung kayamanan mo, hindi dapat dito sa lupa. Kasi yung mga kayamanan dito sa lupa, nananakaw, nasisira, naagnas, di ba? Kahit na mag-ipon ka ng pera, ilagay mo sa anong tawag mo doon? Yung safe, vault, or whatever. Pag nilagay mo yan sa lupa, namamawis yan at masisira balang araw. Unless meron kang gold, okay? Na pwede mong ilagay sa loob ng andun lang yon. However, pwede naman manakaw. Di ba? Pastor, ba't hindi mo nilang ibangko? Alam niyo po, I'm sorry, no? Baka magalit ang mga bangko sa akin, pero lahat ng bangkos dito sa Pilipinas are trash. Okay? I'm sorry for the word, but they are all trash. I'm telling you. Nasubukan ko na lahat. Sinubukan ko yung yung pwedeng ibangko, kung ano man yung pwedeng ibangko. Pero ang napakapangit na sistema sa Pilipinas, kapag walang transaction yung bangko mo, sinasara nila. Pangit, no? Samantalang sa ibang bansa, nag-close na yung account kasi hindi na binubuksan ng tatay. Ang kumuha ng account ay yung mismong bangko, tinawagan yung mga kamag-anak hanggang napunta doon sa kaaput-apuhan, sa kanya ibinigay yung laman ng bangko. Sa atin, kapag nakalimutan na ng isa na chinecheck yung mga balance niya, tapos may laman yun na sabihin natin 500,000. Okay? Tapos nakalimutan niya chinecheck, wala na, talo-talo na. Sabi ng bangko, amin na to. Yan ang problema sa Pilipinas. Pastor, wag na tayo magbangko. Hindi naman, okay? Maganda pa rin magkaroon ng bangko so that you could have, knowledge regarding the system of this country. But, you see, hindi magandang mag-rely sa wealth of this world. So, start building your wealth in the heavens. Amen? Sino kasi yung nagsabi ng mayaman? Pag ako may pera, sabi niyang ganyan, hindi ko tinatago yan. Tinutulong ko yan sa iba. At tinutulungan ko yung mahihirap, ganyan. Kasi bumabalik pa rin sa akin, sabi niya. Ayan. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan natin maintindihan ang bagay na ito. Okay, uulitin ko. Ang bawat isa sa atin may panawagan. Ang bawat panawagan na yan dapat ginagampanan mo. Kapag hindi mo alam yung panawagan mo, alamin mo. Kasi habang nabubuhay tayo dito sa mundo, limitado lang yung ating years to live. We only have a very limited time to accomplish what God has asked us to do. Kaya hihintayin mo pa bang tumanda ka tapos hindi mo pa nagagawa yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? 'Di ba? Tapos pagdating natin sa langit, sasabihin natin sa Panginoon, sana ginawa ko yun nung mas bata pa ako. Kaya mga kabataan, you have a lot of chance today. However, for the rest of us, bilisan na natin kasi papunta na tayo doon. And let us do this calling because it is the Lord's will. Being a part of the body of Christ is moving into the will of the Lord. Now, I want you to think about this. 1 Corinthians chapter 13, verse 1. If I speak in tongues of men and of the angels, but do not have the love,
I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have a gift of prophecy and know all the mysteries and the knowledge, and if I have faith and have not love, I am nothing. If I give all my possession to the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Listen to this, people of God. Pastor, kapag hindi ko ba ginampanan yung aking panawagan, may mawawala ba sa kaharian ng Diyos? Makinig kayo mabuti. Kapag hindi mo ginampanan ang panawagan mo, may ipapalit ang Diyos na dapat sa posisyon mo. Bigyan ko kayong isang halimbawa. Hindi ko pwedeng sabihin bilang isang pastor, hindi magiging Humphrey ang Humphrey kapag walang Pastor Mac. Makinig kayo mabuti. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Kasi pag ako ay umalis dito sa posisyon na ito, may ipapalit ang Diyos na parehong anointing, na parehong gift, na parehong skill. You know what I mean? Hindi tayo pwedeng magmalaki na sasabihin natin na mas magaling ako dito sa taong to, mas magaling ako sa kanya, etc., etc. Kapag hindi mo ginampanan ang panawagan mo, maglalagay ang Diyos dyan ng iba. Amen? Kaya kung ang bawat isa sa atin ay tinawag na bilang isang pastor, evangelist, teacher, o kung ano ba man yung sa fivefold ministry, o sabihin na natin yung mga nag-heal, nag-i-interpret ng tongues, nagiging matulungin, etc. Ngayon, ang bawat isang yon na hindi mo gagampanan, ang panawagan na yon, tatanggalin ka ng Panginoon at maglalagay siya ng iba. Bigyan ko isang story. Alam niyo po, bago ako magpastor dito, may mga ganong tao dito sa Humphrey doon. Yun yung pinagpipray ko talaga sa Panginoon. Lord, tanggalin mo itong mga taong to, Lord. They are a pain in my neck, Lord God. Hindi ko alam kung paano itatakbo ang simbahan hanggat nandito itong mga to, sabi ko. Yun ang prayer ko sa Panginoon. Masama man sa tenga po ninyo, pero bilang pastor, yun yung aking, anong tawag mo dito, role is to establish, anong tawag mo dito, firm foundation sa mga tao. Turuan kayo ng tama na naaayon sa salita ng Panginoon at magkaroon tayo ng community, a loving community. Amen? Hindi chismax community. Alam niyo po kasi ang problema sa ibang simbahan, madami nga sila, pero sila nagchichismisan. Ayoko po na simbahan na ganun. Kaya kapag may ganun po sa atin dito noon, talagang nire-repriman ko, kinakausap ko. May mga na-offend. Ma-offend na kayo, sabi ko. Kasi mas gusto ko na mawala sila dito kaysa magkaroon tayo ng community na toxic. Amen? Tingnan na naman tayo ngayon. Nagtutulungan tayo, nagkakaisa tayo. Iisa nga yung binoto natin, di ba? Nanalo pa. Di ba? Nakikita nyo ito? It's because we have a loving community. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, if we have the gifts, skill, talents, and everything, and if you do not have love, you are nothing. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon lamang ang magdidictate sa atin. Kaya we do things out of love. We care for things out of love. Kaya nga nung bumoto tayo, we do it out of love because we love Amsik. We love this place. We live here. This is where God has called us. So that's why we gather together, nagkaisa tayo so that we could accomplish what we need to accomplish. Amen. Yan. Kaya ang bawat isa po sa atin, yan po ang kailangan natin ilagay sa puso natin. Pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. At hindi mo mararamdaman ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos kung pakikiramdaman mo lang kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Ang pangalan ng Panginoong Hesus, hindi ito yung equivalent ng buhay mo. Sinasabi kasi ng iba, kung mahal talaga tayo ng Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin? Bakit puro kapigatian, puro problema, puro sakit, puro utang at sakit ng ulo? Kung mahal talaga tayo ng Diyos, dapat matiwasay yung buhay natin. Diyan ka nagkakamali.
Ang pinakarason kung bakit nandirito ka, nandirito tayo sa buhay na ito, para tayo ay mahubog sa halintulad ng Diyos. At hindi ka pwedeng hubugin sa halintulad ng Diyos kapag hindi ka dadaan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Paano mo malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka pa nagkaroon ng sakit? O, sino na nagkasakit dyan? O, diba? Naramdaman mo yung paggaling ng Panginoon o pag-heal sa'yo ng Panginoon? O sino nakaranas ng kahirapan yun na hindi kayo kumain? Tapos nung nag-provide si Lord, Lord, thank you. You provide. Amen? Naramdaman niyo yun? And when God provided, you feel His love. Pastor, do we have to go through that just to learn? Yes. We have to go through that. Huwag kayong mag-alala. 100 years lang. Ang tagal, no? 100 years lang. Buti nga, hindi na tayo umabot sa mga panahon ni Noah eh. Nila Methuselah na umaabot ng 900 years old. Okay na to, Lord. 100, okay na. Actually, 75, sabi nga nila, pasado na. Pwede na yan. Uwing-uwi na. Diba? Pag nag-90 ka, pasadong-pasado ka. Top-notcher ka na. Pero huwag po kayong uuwi ng nasa 50, 60. No. Pray to the Lord, Lord, patagalin mo pa ang buhay ko para may magawa pa ako para sa iyo. Amen. Pag-ibig. Sabi ng Panginoon sa Corinthians chapter 13, verse 4, love is patient, love is kind, and is not jealous. Love is not brag, and is not arrogant. It does not act unbecomingly. It does not seek its own. It does not provoke. It does not take account of the wrong suffered, and does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Bears all things, believes all things, hopes in all things, endures all things. Endures all things. Endure. Anong ibig sabihin ng endure? Harapin mo ng buong may kalakasan at hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Tandaan ho natin mga Pilipino tayo, makakapal ang mukha natin. Amen? Okay. Ikaw na, lagi ko sinasabi ito, ikaw na nga may utang, ikaw pa ang galit. Naniningil na naman to. Wala pa nga pere. Hindi na nga ako maniningil, sabi ng pinagkautangan, di ba? Makapal yung mukha natin. Whether we like it or not, hindi tayo yung mga tipong suicidal or what. Dahil madaming utang. Madami na ang utang eh, parang ikaw pa yung mayaman na, di ba? Hindi ko tinotolerate yung ganitong ugali. Kapag may utang ka, bayaran mo. Okay? Sabi sa Biblia, na kapag may utang ka, bayaran mo. At kapag medyo billionaires ka pa, dagdagan mo ng konti. Para sa susunod, papautangin ka ulit. Amen? Yan. So, people of the Lord, love is patient, love is kind. Build this love upon you. Build this love upon you. Hindi mabibuild ang pag-ibig sa Diyos kapag hindi mo alam ibigin yung mga nakapaligid sa iyo. Unahin na natin sa family ninyo. Family natin. Alam ko may mga iba sa atin nagkakaroon ng hidwaan, hindi pagkakaunawaan. Pero at the end of the day, magkadugo pa rin kayo. Magpatawaran kayo, magkaisa kayo. Pastor, hindi mo kasi alam kung anong ginawa sa akin. Okay lang yan. Ang sabi kasi ng Panginoon, huwag mong hahayaan na lumubog ang araw na hindi ka pa nagpapatawad. Amen? Kaya patawarin nyo na sila. Kasi magiging ano yun sa inyo yan, magiging sugat yan sa inyo. Kasi pag nagpatawad ka naman, hindi naman ito para dun sa taong pinatawad mo. Pastor, humingi na ako ng tawad, pero ayaw naman nila akong kausapin. Okay lang yon. At least nag-release ka ng pagpapatawad. Sila na ang may issue ngayon. Wala ka na. Na kapag nagkasalubong kayo, nagkaroon kayo ng family reunion, pwede mo silang i-approach. Hindi plastically, okay? Hindi orokan moments. Ibig sabihin, totoong pagpapatawad kasi yun ang pag-ibig. Okay? Patawarin natin sila kasi yun ang kagustuhan ng Panginoon.
Tandaan ho natin, ang lahat ng mga hindi nagpapatawad, sila yung unang dinadapuan ng sakit. Kaya kapag, halimbawa, kumakain kayo ng lunch, kinakain nyo yung kaaway ninyo, yung kumare mong yan, yung biyanan mong yan. Ano yan? Kinakain mo siya. Ba't mo nga yung sinigang dyan? Hindi ko talaga gusto yung ugali niya. Alam niyo yung kinakain nyo sila. Okay? Imbis na masarap yung kainan ninyo, kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, sa tuwing magkakaroon tayo ng gathering, ito yung fellowship with one another. Do not lose the fellowship with the people of God. You could also do that at home, with the family, with a conversation na patungkol sa salita ng Diyos. Tandaan ho natin, nung si Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo at nabuhay siyang muli, kanino siya unang nagpakita? Sa mga disipulo ba? Hindi. Sa dalawang traveler na pinag-uusapan nila sa Jesus. Alam mo, ang bait-bait ni Jesus, no? Hindi ko alam kung bakit siya pinako. Hindi ko alam kung ano ba yung nasa isip ng mga Hudyo na ito kung bakit kailangan nila ipako ang mabait na taong ganyan. Tapos biglang lumitaw si Jesus sa tabi nila. Sabi niya, sino ba yung pinag-ausapan niyo? Taga dito ka ba? Sabi nga nilang dalawa. Taga dito ka ba? Hindi mo ba alam yung balita na si Jesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo? Wala naman siyang kasalanan. Sabi naman ni Jesus, ganun ba? You know what? Whenever we talk about the Lord Jesus Christ, He is in the midst of us. Like, for instance, now, we are listening to His Word. He is right here with us. Listening to our thoughts. Pinakikinggan niya ang bawat isa po sa atin. Ang bawat tibok ng puso, kung tayo ba'y talagang nakikinig at gusto siyang makilala ng mabuti. Yun ang kagustuhan ng Diyos na pinag-uusapan siya. Kaya kapag tayo kakain, maganda pag-usapan niyo yung mga bagay patungkol sa Bible or patungkol kay Jesus. Patungkol sa mga bagay na ginawa niya maganda. Halimbawa, nanalo yung binoto mo. Ang bait talaga ni Lord, no? Hindi makaget over eh. No? Alam niyo po kasi, sometimes we need to suffer in order for us to know the truth. Sinasabi ko po sa inyo, even in the last barangay election, na wag kayong tatanggap ng kahit na anong cash na nanggagaling sa mga nangangandidato. Pastor, tumutulong lang naman sila. Panahon ng eleksyon. Kung kailan dapat sila tumutulong, kung kailan walang eleksyon. Nakukuha niyo po yon? Dapat tumutulong sila yung kailan yung walang eleksyon. Hindi mo kailangan ngayon tapos bigla kang tinulungan. Maaalala mo yan. Yun ang tunay na pagtulong. Okay? Kasi hindi yung may kapalit. Yun ang tunay na serbisyo. Kaya wag po tayong tatanggap. Ulit-ulitin ko. Ngayon, natuto ang buong AMSIC. Pagkaraan ng ilang taon. Dahil tumanggap sila ng magkano lang kapalit ng ilang taon. Kamusta naman? Kaya nga ito, ipag-pray po natin yung ating barangay ngayon. Dahil alam ko, transitioning ito into the moments na kung saan God is going to also bless our whole place, AMSIC. Of course, with the help of the people of God, you and me, we're going to build the kingdom of God here. Makikipagtulungan po tayo. Hindi kasi pwedeng yung sila na bahala doon, tas dito lang tayo. No. We must do something. We must create a safe community para sa mga susunod na generasyon. Kasi kamusta naman po yung mga generasyon natin ngayon? Diba? 2:00 na ng umaga, kalat-kalat pa yung mga bata. Ano matututunan nun ng mga bata? Kasi alam niyo po, ito yung problema kasi sa AMSIC ngayon eh. Kulang sila ng education. Kaya nga may school tayo. Ito lang yung kaya nating iabot. Kulang sila sa education, kulang sila sa dream. Walang pangarap ang mga kabataan ng AMSIC. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Wala silang pangarap.
Wala silang, anong tawag dito, nilook forward to. Kaya makikita mo na lang dito, naalala ko nung minsan, nag-exercise ako, nagja-jogging ako dito. May suit-suit ako yung parang gloves para dun sa, pag nagbubuhat ako sa gym. Suit-suit ko ganyan. Tapos nakita ko yung maliliit na mga bata. Kuya. Sabi nila sa akin, sabi ko, ano gusto nyo? Kuya, turuan mo kami makipagsuntukan kasi meron kang ganung sana. Suntukan. Bakit? Saan nyo gagamitin? Kasi may kaaway kami dun. Ay Lord, sabi ko, ano nangyari sa AMSIC? Dahil lang may kaaway sila, gusto na. Sabi ko sa kanila, alam nyo, lahat ng nakilala kong mga siga-siga noong maliit pa ako, mahirap sila ngayon. Walang kinakain. Kailangan ko pa silang tulungan kasi siga-siga sila noon. Malalaking katawan nila. Ngayon, anong trabaho nila? Wala. Gusto niyo yun? Sabi ko. Ay, hindi po. Mag-aral kayo mabuti, sabi ko sa kanila. Sabi naman nila sa akin, Kuya, pwede bang pumasok dyan? Pwede. Matalino ka ba? Sa AMSIC na lang po kami. Hindi ko sinasabing mali yun. Hindi ko sinasabing wala silang chance. Everyone has a chance. Kailangan lang nilang magkaroon ng pangarap. Wala kasing pangarap eh. Yun ang problema. Kaya ang daming tambay. Walang pangarap eh. Ang pangarap nila maging vlogger. Hi guys. Okay lang naman eh. Okay lang naman kapag kasi ang problema nga lang dyan, kapag hindi ka sumigat. Paano yun? Pastor, wag mo naman silang i-discourage. Hindi ko sila din-discourage. Reality yun. Reality check. Not everyone is blessed ng character na maging artista. Para kasi nag-aartista kapag vlogger ka eh. Kapag wala kang personality, hindi ka sisikat. Yun lang yun. Kaya ito po yung sanang gusto nating i-build dito sa AMSIC. Bagamat malayo pa lang, at least pinapangarap na natin. Kaya po kay tatay sa kay Aaron, yan yung i-ano natin. Balang araw, give these kids education, a dream. Pwede natin sabihin sa kanila na kapag nag-aral ka ng mabuti, pwede kang maging engineer, pwede kang maging architect, pwede kang maging doktor. Di ba? At least hindi ka magtatapos doon sa ganung pangarap lang. Mga magulang, parents, kayo po ang pinaka-role model ng mga anak nyo. Ang pinaka-naalala kong taon na namulat ako dito sa mundong ito, siguro mga nasa 5 years old ako. 4, 5. Na I always look on Papa. Kapag may mga gamit yan, pinapakailaman namin yan ng kuya ko. Alam niyo yung ganito? Nilalaro namin yan, talagang kinakalikot namin yan. Naalala ko may picture pa kami nun. Ang ganda nito, wow, bumubukas pala. Alam niyo yan? We are seeing, tingnan nyo, dahil doon, nalaman ko yung mga ganito. I actually love electronics and everything. And that for that good reason, napunta ako kung saan yung tinatrabaho ko ngayon. Because of that. Parents have a great influence in your children. Role pa rin yon, panawagan pa rin yon, na kailangan mong i-build yan sa mga anak ninyo. Na kapag yan ang nakikita ng anak nyo, gagayahin nila yan balang araw. Eh pag nakikita ng anak ninyo, nakikichismis lang kayo, good luck. Kung kayo level 12, pag sila lumaki, mas gagalingan nila kayo. Level 50, chismoser. Diba? Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Makikita nyo yan. Kaya dapat mag-iingat tayo. Kung anong lumalabas at namumutawi sa iyong bibig, magiging pananalita din yan ng magiging ng mga anak ninyo po na nakapaligid sa inyo. Mga bata na nakapaligid sa inyo.
Kaya kapag magagalit kayo, inis na inis kayo, magkulong kayo sa kwarto. Make sure na walang makakarinig sa inyo. Kayo lang. Galit kayo eh. Pero kapag galit kayo, tapos ipapakita nyo sa buong mundo, galit ako, tapos nakita kayo ng anak nyo, wow, pwede palang magalit na ganon. Ako nga din. Diba? We are actually building our own community. Kung gusto nyong matinong community, umpisaan nyo sa bahay. Amen? Bigyan nyo ng pangarap ang inyong mga anak. Huwag nyo lang silang pagtambayin dyan. O kung ano pa man. Pastor, hindi na kasi nakikinig sa akin yung anak ko. Yun ang problema. Kasi dapat habang maliit pa yan, pinapalo eh. Para makinig, may kinatatakutan. Amen po. Pastor, anong gagawin namin pag malaki na? Diyan. Ngayon, ito yung gagawin nyo, parents. Wala na kayong magawa, malaki na eh. Papaluin nyo sana eh. Papaluin din kayo. Di ba? May ganon. Ito po ang gawin nyo pag nandun na kayo sa stage na yon. Lumuhod kayo sa Panginoon at manalangin. Yun na lang ang pwede nyong gawin. At yun yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kasama nyo si Lord na tutulong sa inyo sa bagay na yan. God will make a way. God is the convictor. Sabihin na natin, it is through the Holy Spirit that each one of us is convicted of our own sins. It is the Lord who is going to convict. Kaya ang pag-pray natin, Lord, mangusap ka sa anak ko. Lord, mangusap ka sa anak ko. Gayon din sa mga anak na yung mga parents nyo wala dito. Hindi nyo naman pwede sabihin, dapat magbago ka. Sinampal ka pa ng nanay mo, di ba? anong pinagsasabi mo, di ba? Anong gagawin natin mga anak? Lumuhod, manalangin, iiyak yan sa Panginoon. Because out of your prayer, magbubunga yan, sinasabi ko sa inyo. Ito po nga po yung nakasulat sa Biblia na ang bawat tulo ng iyak natin, sinasaluyan ng Diyos. Yung tulong may kabuluhan, ha? Hindi yung iniyakan ka lang dahil iniwan ka. Okay? Walang kabuluhan. Pero yung iniiyak mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo naman ang asawa ko. Lord, baguhin mo naman ang parents ko. Lord, baguhin mo naman yung anak ko. Ako na yung pinapalo niya. Dahil malaki na. Ang bawat luha na tumulo dyan sa iyong mga mata, sinasaluyan ni Lord. At kapag napuno na yan, yung sisidlan na yon, kapag napuno na yan, sasagutin na ni Lord yung hinihingi mo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Mabait ang Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan. Kaya nga po, sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay na katulad ng ating dinaranas ngayon, ikaw ay nahuhubog sa halintulad ng Panginoon. Dahil ngayon, umaasa ka lamang sa kanyang kabutihan. Amen? Hindi tayo umaasa sa ating mga kakilala, kapitbahay at sino pa man na kamag-anak. Pero inaasahan lang natin ang Diyos. Kapag inasahan mo lamang ang Diyos, siya lang ang makakatulong sa iyo. Of course, hindi ka madidisappoint. So, let us continue to walk in love. Again, let us summarize everything. Each one of us is called into a role as a body of Christ. Merong tinawag na evangelists, na teachers, na pastors, apostles, and prophets. Merong tinawag na magpagaling ng may sakit. Merong tinawag na tumulong sa may hirap. Meron din tinawag na mag-interpret ng mga dreams and speaking in tongues. All of these things may panawagan. Meron din tinawag din sa politics. Meron din tinawag sa business. And all I can say is that we must perform, o sabihin na natin, gampanan natin yung ating panawagan sa Panginoon kasi tayo ay katawan ni Kristo. Amen? At habang ginagampanan natin yon, kapag balik ng Panginoon at tinanong tayo, nagawa mo ba yung pinagagawa ko sa inyo? Pwede mong sabihin sa Panginoon, yes, Lord. At ito yung mga nadala kong mga kaluluwa para sa iyo. Sasabihin ng Diyos sa iyo, well done. May reward ka sa Panginoon. Amen?
Hindi lang po tayo nangangaluluwa sa ibang tao para lumapit sa Panginoon. Tayo din ay kailangan nating gampanan yung ating panawagan, yung role natin. Kasi not everyone is has that evangelical call, evangelist, na madaling makapag-akay. Katulad ni Brother Miles, no? Nung nalaman niyang evangelist siya, dinala niya yung pamilya niya dito. O, di ba? Ganun. Yun yung sinasabi ko. Kasi madali sa kanya calling niya yun Pag ako yun, hindi ko kaya yun. Iba yung sa akin. Pero sa akin, magaling ako dito sa parting ginagawa ko because this is where I am called at. Hindi ko alam na marunong pala ako magsalita sa public until I was called into this specific calling. Hindi mo malalaman hanggat hindi ka sasabak. Pero hanggat alam mong ikaw ay tinawag doon, gampanan po natin. Amen? At hindi tayo magiging mapagmalaki na kaya lang naman dumami yung Humphrey kasi madami ako na evangelize. Huwag mo sasabihin yon, okay? Kasi hindi ikaw, si Lord. Amen? Kapag hindi mo man gagawin yan, uulitin ko, may ipapalit si Lord na kapalit mo. Amen? Tinatanong ko kahapon, bago tayo magtapos. Tinatanong ko kahapon. O tatanungin ko rin ngayon. Huwag niyo sa mga nag-attend ng prayer meeting kahapon, huwag niyo sasabihin Tinatanong ko kahapon. Meron ba, kayo po, meron ho ba kayong pakiramdam na kapag nakakita kayo ng mahirap, meron kayong urge na tulungan? Ibig sabihin yung parang, kailangan kong tulungan to. Yung umuwi ka pa para kumuha ng pera, tapos binalikan mo sila dahil alam mong kailangan nila ng tulong. Sinong may ganun? Sige, taas natin kami. Pag meron kayong ganung puso. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ilan. Tayo, hindi, okay lang. It's okay. Hindi nyo calling It's okay. No? Ito po masasabi ko sa inyo. If you have that heart, you have, ang tawag mo dito, kayo ang gagamitin ng Panginoon as a channel of blessing. He is going to make you rich. Pastor, pwede magtaas ng kamay ulit? Hindi na. Yung mga nauna lang. Kasi wala kang puso Ang rason kung bakit ka payayamanin ng Panginoon, hindi para sa sarili mo lang. It's because of His kingdom. Amen? Huwag kayong mag-alala. Pastor, wala kasi akong ganun. Mali bang hindi magkaroon ng ganun pakiramdam? Hindi mali. Because God has called you into a different calling. And of course, you're going to do what you're called to do. Merong tinawag sa atin na bilang isang leader. Mag-lead ka sa community o kung ano pa man yung political call mo o kung ano pa man yung leadership mo na pwedeng gawin sa loob ng simbahan o sa pagkakaroon ng business, etc. Kailangan din kasi ng leadership skill dyan. So, people of God, this is the thing. We might know our calling and what we should do in life, but if we will do these things without the love of God, ay walang saysay. Tumulong ka nga sa mahirap, vinidyo mo naman para kumuha ng madaming views. Sabi ng Panginoon sa Biblia, ito biblical. Kasi sinasabi ng iba, maganda nga yan, nakakatulong sila, ganyan-ganyan. Makinig kayo mabuti kung anong sinabi sa Bible. Nakasulong sa Bible, huwag mong hahayaan makita ng kaliwang kamay mo ang ginagawa ka ng kamay mo. Kapag tumulong ka lang in hidden. Walang nakakita kasi ang Diyos na nakakita sa'yo, siya ang magre-reward sa'yo. Amen? Yun po yung nakasulat sa Bible. Kaya kailangan natin gawin ito. Pag tumulong ka, tulong ka lang. Kapag ginampanan mo yung panawagan mo, gampanan mo lang ng buong puso na ginagawa mo para sa Panginoon. Huwag mong hintayin na makita ka ng boss mo at gawin mo yung mga bagay-bagay para i-impress lang yung mga nakapaligid sa iyo. Ang reward mo, yung pagka-impress nila, sabi ng Panginoon. Pero pag walang na-impress sa iyo at ginawa mo ito ng patago at nakakita sa iyo ang Diyos ang reward mo. Ibig sabihin, God is going to reward you and to give you something, surprise. Hindi natin alam kung ano man yon. Amen? So, people of the Lord, let us do our calling with a heart full of love. And of course,
Huwag nating i-disregard yung mga pagsubok natin sa buhay kasi yan ang humuhubog sa atin sa halintulad ng Diyos. Amen po ba? Kaya magpakatatag lang po tayo. Sabihin natin sa katabi natin, huwag ka mag-alala. Kasama mo si Lord. Ang Panginoon ang iyong kalakasan. Yan. Huwag po tayo mag-alala. Sige po, lahat po tayo makakatayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. God is good. He is good. And His love endures forever. And also, let us share this love to everyone. Uulit-ulitin ko po. Unahin natin ang family members natin. Ano po? Dalihin ho natin silang lahat dito. Wag po sa Sabado Ang Sabado po kasi prayer meeting yon. Dalihin natin sila sa Sunday worship katulad nito. At sisiguraduhin ko po sa inyo na pagpasok nila dito paglabas nila born again na sila. Corona nyo ba yon? O may marireceive ba kayong gifts sa Panginoon pagkatapos nun? Meron po. Okay? So, let us continue to pray for our relatives. At pag naubos na natin yung buong relatives natin, sunod natin yung mga kaibigan natin. Amen po ba? Sige po, lahat po tayo yumukot manalangin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ay napakabuti. Nagpapasalamat po kami ngayong umaga, Lord, because You are true, You are faithful, You are loving and caring, Panginoon, for all of us. We pray, O God, na may You help us endure over all of these things that we are going through in life, O God. We pray, Lord, na may You strengthen us. Guide us, Lord God, and lead us to Your righteousness. We pray, Lord God, na let You be our strength. Patuloy kaming hihingi ng paggabay sa inyo at patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, sa aming mga panawagan, Lord God. So, Lord, we pray, everyone whom You have called, bless them, O Lord God. Anoint them, O Lord, that they will be able to do their role, Lord God, as a part of the body of Christ, O Lord. Today, O God, magpapasalamat lang po kami, Lord, because You are good. Thank You, God, for everything. We give You all the praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.